Sabrina, ilalayo kita dito anak, kung yan ang gusto mo. Pero sa ngayon ay magpahinga ka muna at magpagaling. Si mommy na bahala sa'yo anak. Wala na ibang pwedeng manakit sa'yo ngayong nandito na ako. Sabi sa akin ni Mama Helena. Maraming salamat po, Ma'am. Ma'am Helena. Mommy anak. Call me Mommy. Utos niya sa akin. Thank you po, Mommy. Nahihiya akong sabi. Gusto mo na bang kumain? Magpahinga ka muna. Bukas kakausapin ko ang doktor mo kung pwede kitang dalhin sa Dubai at doon ay pagpatuloy ang paggagamot. Dubai? Dadalhin niyo po ako sa Dubai? Gulat na sabi ko. Oo anak. Doon ako nakatira sa Dubai at doon din halos lahat ng negosyo natin. Isa si Levi sa mga business partner ko at nagkataon na may agency siya. Kaya nagpatulong ako sa kanya na hanapin ka. Ngayon nakasama na kita, hindi na tayo magkakahiwalay pa. Muling sabi ni Mommy. Handa na ba akong iwan ng tuluyan si Vincent? Bakit ako nasasaktang isipin ko pa lang na iiwanan ko na siya? Gagawin ko to para sa anak ko. Makakalimutan ko din siguro si Vincent. Hindi pa ngayon pero sa mga darating na araw, linggo at buwan, maging sa mga taon na darating. Kakayanin ko siyang kalimutan dahil alam ko na sa pag-alis ko, ay tuluyan na kaming walang ugnayan. Pinirmahan ko ng annulment paper kaya alam ko sa mga oras na ito ay malamang ipinasa na iyon sa abogado niya sa korte. Third person's POV. Hindi mapakali si Vincent. Hindi niya alam kung paano sila naging magkatabi ni Amira. Ang natatandaan niya lang ay nag-inom silang dalawa. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nalasing ng sobra at nablangkong isip niya. Nagising na lang siya na nasa harapan niya na si Sabrina at umiiyak. Hindi nagsasalita at dumapit sa cabinet. Kinuha ang papel na matagal niya nang itinatago. Isa itong annulment paper na tanging pirma na lang nilang dalawa ang kulang. Nakita ni Vincent na pinirmahan iyon ni Sabrina. Sabrina, huwag mong gawin yan! Magpapaliwanag ako! Pakausap ni Vincent sa kanyang asawa. Ibinato ito ni Sabrina sa mukha ni Vincent habang nakatingin sa kanya. Yan! Pinirmahan ko na para wala ka nang ahabulin sa akin. Ikaw na mag-file at alam ko naman na kaya-kaya mong mapabalis yan. Galit na sabi ni Sabrina kay Vincent. Gusto mong mapawalang bisa kasal natin para maging legal na kayo ng kabit mo? Sigaw naman sa kanya ni Vincent. Nakita niya sa CCTV camera ang pagpasok ng isang lalaki noong umalis siya para dalhin sa Amira sa ospital. Agad din naman silang pinauwi dahil okay naman daw ito at wala namang masamang nangyari sa kanilang baby. Pag-uwi niya ay hinanap niya agad si Sabrina ngunit wala na ito sa kanilang bahay. Agad siyang pumunta sa entertainment room para i-check ang CCTV at doon niya nakitang isang lalaki na pumasok sa bahay nila at binuhat si Sabrina papunta sa kanyang sasakyan. Shit! I knew it! Niloloko mo lang talaga ako! Sabi ni Vincent sa harap ng monitor ng CCTV. I've told you, hindi ba pagkakatiwala ng asawa mo? Ako lang talagang totoo nagmamahal sa'yo. Bulong naman ni Amira sa tenga ni Vincent. Ang kapal na mukha mo, Vincent! Nasaan ka kahapon nung kailangan namin ng tulong ng anak mo? Nasaan ka nang muntik na akong magahasan dahil iniwan mo ako sa mall para puntahan niyang kabit mo? Ngayon babalik pa rin mo ako? Inalam mo ba ang totoo nangyari kahapon? Inalam mo man lang ba kung nasaan ako kahapon? Siyempre hindi. Ano pa nga mga asahan ko sa isang walang kwentang asawang kagaya mo? Magsama kayong dalawa dahil pareho naman kayong mga immoral. Galit na sabi ni Sabrina. Paalis na siya pero bigla siyang pumihit pabalik at isang malakas na sampal ang ibinigay niya sa kanyang asawa. Umiiyak siyang tumakbo palabas. Hahabulin sana siya ni Vincent ngunit pinigilan siya ni Amira. Vincent, hindi mo kailangan magmakaawa sa kanya. Hayaan mo siyang umalis. Nandito naman kami ng anak mo. Sabi sa kanya ni Amira. Please, Amira. Leave me alone. Hindi ikaw ang kailangan ko kundi ang asawa ko. Galit na sabi ni Vincent kay Amira. Vincent, hindi mo ko kailangan paalisin. Kakampi mo ako dito at hindi ka away. Giit ni Amira kay Vincent. Amira, pakiusap. Iwan mo muna ako. Gusto ko mapag-isa. Okay, fine. But expect me to come here tomorrow. Giit ni Amira kay Vincent. Naiwan si Vincent na naguguluhan.
Muli na naman ba siyang nagkamali sa pagbibintang kay Sabrina? Tumayo siya at kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang pamilya ni Sabrina ngunit wala isa man sa kanila sumasagot ng telepono. Tumayo siya at pumasok sa banyo para maligo. Kailangan niyang hanapin ang asawa niya. Kapag may nangyaring masama doon ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Lumabas siya ng bahay niya at sumakay sa kanyang sasakyan. Pinatakbo niya ito. Wala siyang pakialam kung anong oras na ng gabi. Ang mahalaga sa kanya ay mahanap niya ang kanyang asawa. Pumunta siya sa bahay nila Sabrina. Nay? Tay? Tao po! Tawag na Vincent ngunit wala ni isa man lang ang nagbubukas ng pinto. Iho, di ba ikaw ang asawa ni Sabrina? Walang tao dyan. Ang balita ko nasa ospital sila. Hindi ko lang alam kung sinong nasa ospital. Nagmamadali kasi silang umalis kanina. Sabi ng kapitbahay nila. Nakaramdam ng takot si Vincent. Hindi niya alam kung saan niya hahanapin ngayon ang asawa niya. Alam niyo po ba kung saang ospital sila pumunta? Kinakabahang tanong niya sa Ale. Pasensya ka na, iho. Hindi rin kasi sila nagsabi kung saang ospital sila pupunta. Basta nakita ko lang sila nagmamadaling mag-anak at ang sabi nga ipupunta sila sa ospital. Muling sagot ng Ale. Hindi alam ni Vincent kung ano gagawin niya. Natagpuan niya na lang ang kanyang sarili na tinatahak ang daan pa uwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Alam niya, hindi siya bibiguin ng mga ito. Pagdating niya sa bahay na magulang niya ay hindi niya nanakuhang i-park na maayos ang sasakyan niya. Pagpasok niya sa loob ay gulat na gulat si Madam pagdating ng kanyang anak. Vincent, what happened to you? Why are you here? Where's your wife? Sunod-sunod na tanong ng ginang. Mom, Sabrina's gone. Please help me find her. I don't know where she is. I need to find her, Mom. Umiiyak niyang sabi sa kanyang ina. Ano naman bang ginawa mo? Hindi aalis ang asawa mo kung wala kang ginawa sa kanya. Vincent, I told you to take care of your wife. She's pregnant and should not be stressed. Are you thinking straight, son? I know you don't love her, but it's not hard to love Sabrina. She's a good wife to you and very kind mother to your child. They may not be rich, but she's not like others who only want money. Ang sabi ni Madam. Mom, I know it's my fault. Help me find Sabrina. I need to explain everything to her. This time I promise to be a good husband to her. Vincent said while crying out loud. Okay, son. Matulog ka na at bukas ng umaga tutulungan ka namin mahanap ang asawa mo. Ako na tatawag sa kanila para makausap ko si Sabrina. But I can't promise na magiging okay kayo. Pagkatapos ninyo mag-usap, kung ano magiging desisyon ng asawa mo, tanggapin mo. Hindi madali ang mga pinagdaanan niya sa'yo. Anak kita, oo, pero alam mong hindi ako konsentidor na ina. If you need to learn your mistake the hard way, then be it. Accept the consequences of your actions. Pangaral ng ginang sa kanyang anak. Wala nang nagawa si Vincent kundi ang sumang-ayon sa kanyang ina. Alam niya ang kasalanan niya at wala siyang dapat nasisihin. Bakit ba kasi sa Amira ang inisip niya kanina at hindi ang kanyang asawa? Hanggang ngayon, dinig pa din niya ang paghingi ni Sabrina sa kanya ng tulong at pagtawag ng pangalan niya. Hindi niya alam kung bakit pero may pakiramdam siya na kagagawang ito lahat ni Amira. Ayaw man niyang i-entertain ang ganung pag-iisip pero ito lang ang nakikita niyang dahilan kung bakit sila nag-aaway ni Sabrina. Mula nang bumalik sa Amira, parang biglang nagulo ang pagsasama nilang mag-asawa. Umakyat na siya sa kanyang salida, kumuha ng bote ng alak at ininom ito. Hindi na siya nag-abalang kumuha ng baso. Agad niyang pinasayad sa kanyang lalamunan ng likido ng alak na nasa bote. Mabilis na gumuhit ang init sa lalamunan nito at sa sobrang tapang ay parang mahihiwa ang lalamunan niya. Pero walang silbi ang tapang ng alak sa sakit na nararamdaman niya sa pag-alis ni Sabrina. Natatakot siya na baka ito na ang huli na makasama niyang asawa niya dahil napagod na sa kanya. Sabrina, mahal na mahal kita. Ngayon alam ko na mahal kita. Umiiyak na sabi ni Vincent. Patawarin mo ako. Pangako, ito na ang huli. Magbabago na ako at hindi na kita uuliting saktan. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya kasabay ng paghagis niya ng bote ng alak na hawak niya. Halos magkadurog-durog ang bote na ibinato niya sa dingding. Hindi kayang alisin ng pait ng alak ang sakit na nararamdaman niya. Sabrina! Sabrina, bumalik ka na! Mahal ko!
Pangako, pangako magbabago na ako at hindi na muli kitang sasaktan. Bumalik ka lang sa akin. Sabi niya habang patuloy ang pag-agos ng masaganang luha, Mia. Hindi niya namamalaya na tuluyan na siyang nakatulog habang umiiyak at lasing na lasing sa alak. Mahal, nagbalik ka. Patawarin mo na ako. Magsimula tayong mali. Pangako, this time totoo na. Masayang sabi ni Vincent nang makita niya si Sabrina na nakamiti sa kanya. Mahal na mahal din kita, Vincent. At hindi ko kaya na mawala ka sa buhay ko. Sagot naman sa kanya ni Sabrina. Masayang nilapitan ni Vincent sa Sabrina at niyakap ito ng mahigpit. Vincent! Vincent, gising! Binabangungot ka, anak! Isang malakas na sampal ang nagpagising sa kanya. Mom? Where's my wife? Agad niyang tanong, pagmulat pa lang ng kanyang mga mata. Take a bath and prepare yourself. Pupuntahan natin sa ospital ang asawa mo. Sabi sa kanya ng kanyang ina na ikinagulat niya. Vincent's POV. Nagising ako sa sampal ni Mommy sa akin. Hindi ko na alam kung paano akong nakatulog sa kalasingan ko kagabi. Vincent, bumangon ka na dyan at pupuntahan natin ang asawa mo sa ospital. Sabi sa akin ni Mommy. What? What happened to her? Gulat kong tanong. Totoo nga ang kutob ko kagabi na siya ang nasa ospital. What? What happened to her? Ano gayon? I called her mom and she said that Sabrina is in the hospital. Kaya bumangon ka na dyan para makapunta na tayo sa asawa mo. Utos sa akin ni Mommy. Mabilis akong tumayo at pumasok sa banyo. Hindi rin ako nagtagal sa aking paliligo. Inayos ko ang sarili ko. Gusto kong makita ako ng asawa na maayos at mabango. Inabutan ko si Mommy na nasa living at tinihintay ako. I think you don't need me, son. You can go on your own and face your wife and explain everything to her. But this time, I doubt if she will still understand you. My mom said, Mom, you need to come with me. Only this time, please. Pakausap ko sa aking ina. Walang nagawa si Mommy kundi samahan ako. Alam kong nahihiya si Sabrina kay Mommy, kaya mas okay na kasama ko siya. Binabagtas na namin ngayon ang daan papunta sa ospital. Habang nasa daan kami, nakakaramdam ako ng kaba. Iba ang pakaramdam ko ngayon. May takot akong nararamdaman. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa ospital. Dumiretso kami sa information. Nurse, may pasyente ba kayo ditong Sabrina Gomez? For a while, sir. Ito-check ko lang po sa system namin. Sabi ng nurse. Ilang minuto din kami naghintay. Excuse me, sir. Mrs. Sabrina Gomez is in the presidential suites on the 4th floor. Sabi sa akin ng nurse. Dumiretso kami ni Mommy sa elevator at pinindot ang 4th floor. Paghinto ng elevator ay agad din kami lumabas ni Mommy at hinanap ang presidential suites. Habang nasa tapat ng pinto ay marahan akong kumatok at abot-abot ang kabang nararamdaman ko. Dahan-dahan bumukas ang pinto at isang lalaki ang bumungad sa akin. CJ, nasaan ang ate mo? Mahina akong tanong. Kuya, ano pong ginagawa mo dito? Gulat na sagot niya sa akin. Nasaan si Sabrina? Muli kong tanong. CJ anak, papasukin mo sila. Utos ni Nay Celia kay CJ. Nay, sino po sila? Narinig kong tanong ni Sabrina kay Nanay Celia. Biglang nabalot ng takot ang puso ko. Bakit hindi niya ako makilala? Bakit parang hindi siya makakita? Ang dami kong tanong na gusto kong mabigyan ng sagot. Ano nangyari sa asawa ko? Anak Sabrina, huwag kang magagalit ha. Sabi ni Nay Celia sa asawa ko. Nay, sino pang taon dumating? Muling tanong ni Sabrina. Nak, nandito ang biyanan mo sa kang asawa mo. Malungkot na sabi ni Nay Celia. Nakita kong pagbabago na ekspresyon ng mukha ni Sabrina. Bigla itong naging galit at matapang. Nay, pakisabi mo, makakaalis na po sila. Matapang na sabi niya. Sabrina, iha, ako to ang mommy mo. Pati ba sa akin, anak, galit ka? Naiiyak na tanong sa kanya ni Mommy. Pasensya na po kayo pero ayoko pong makausap ang anak ninyo. Wala po ngayon. Ayoko na magkaroon ng kaugnayan sa pamilya ninyo. Matapang niyang sabi. Anak, alam ko galit ka at hindi kita masisisi. Hindi ko man alam kung saan ang galing ang galit mo pero alam ko na valid ang galit mo.
magalit ka sa asawa mo pero wag naman sana sa akin, anak. Mahal kita, alam mo yan. Pwede mong sabihin sa akin kung ano nangyari at kung bakit ka nagkaganyan. Umiiyak na sabi sa kanya ni Mommy. Hindi po ako galit sa inyo. Pero ayoko na pong pag-usapan kung ano nangyari sa akin. Hiwalay na po kami ng anak ninyo. Kaya siya na lang po ang tanungin niyo kung bakit. Umiiyak din na sabi ni Sabrina. Hindi na ako nakatiis kaya nilapitan ko siya. Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Patawarin mo ako, please. Umiiyak kong sabi sa kanya. Umalis ka na, Vincent. Ayoko nang marinig ang mga kasinungalingan mo. Sawa na akong pagmalupitan at paglaruan mo. Magkakaanak na kayo ni Amira kaya sa kanya ka mag-focus. Bubuhayin ko ang anak ko dahil kahit na kailan hindi mo naman kinilalang anak ang anak ko. Galit niyang sabi. No, hindi totoo yan, mahal. Magpapaliwanag ako, please. Kausapin mo ako. Muli kong pakiusap sa kanya. Tapos na tayo, Vincent. Ang dami ko nang tiniis sa'yo. Lahat ng pang-iinsulto mo sa akin, tiniis ko. Lahat ng pambabaliwala mo sa akin, kinaya ko dahil umaasa ako na makikita mo na totoo ko sa'yo. Pero nasayang lahat ng oras at panahon ko sa'yo. Bakit hindi mo sabihin sa mommy mo kung anong kahiyupan ang pinaggagawa mo sa akin? Muntik akong ma-rape ng dahil sa'yo. Nasaan ka noong mga panahong kailangan kita? Di ba nandun ka sa kandungan ni Amira at nagpapakasarap kayong dalawa? Nung araw na nakita ko kayo na naghahalikan sa opisina mo, alam mo ba kung ano nangyari sa akin? Wala kang alam kasi imbes na alamin mo kung ano nangyari sa akin, pinagbintangan mo pa akong may kabit. Sumisigaw na sabi ni Sabrina sa akin. Mahal, tama na. Makakasama sa anak natin ang pag-iyak mo. Pagpapakalma ko sa kanya. Anak natin. Wala kang anak, Vincent. Ilang ulit mong sinabi na anak ko to sa ibang lalaki kahit pa alam mo na malinis ako nung nakuha mo ako. Ngayon aangkinin mo? I'm sorry, ma. Alam ko pong mabait kayo sa akin pero kung ayaw po ni Vincent sa anak ko, hindi ko po ito ipipilit sa kanya. Hindi niya deserve na maging ama ng anak ko. Mas gugustuhin ko pa lumaki ang anak ko ng walang ama kaysa patuloy siyang itatwa ng sarili niyang ama. Panayang iyak na sabi ni Sabrina. Vincent, hindi makabubuti kay Sabrina ang pag-uusap ninyo. Mas maigi pa siguro na bumalik ka na lang sa ibang araw. Masaya ng kalagayan niya at hindi siya pwedeng ma-stress. Sabi sa akin ni Nay Celia. Nay, tulungan niyo po ako. Hindi ko po sinasadya na saktan si Sabrina. Mahal na mahal ko po siya. Umiiyak kong sabi. Hindi mo ako mahal, Vincent. Hindi ka marunong magmahal. Si Amira lang ang tangang mahal mo. Binigay ko na yung gusto mo. Pinirmahan ko ng annulment paper na inihanda mo. Ano pa bang gusto mo? Patahimikin mo na kami ng anak ko. Galit na sigaw niya sa akin. Vincent, iyo. Ako nang nakikiusap sa'yo. Umalis ka na, baka kung ano pa mangyari kay Sabina. Baka lalong lumala ang pagkabulag niya dahil sa stress. Pakausap ni Tatay Virgilio. Nakita ko si Sabrina na iyak ng iyak at nagwawala na. Awang-awa ako sa asawa ko pero wala akong magawa para pakalmahin siya dahil ako ang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Mahal, tama na. Huminahon ka, huwag ka nang umiyak. Aalis ako kung yan lang ang parahan para huminahon ka. Kahit na ayaw ko, aalis ako. Mahal, please tumigil ka na. Nasasaktan man ako sa sinasabi ko'y wala akong magagawa kundi sabihin ito sa kanya. Natatakot ako na baka lalo pang may mangyaring masama sa kanya. Mahal na mahal ko siya at lahat gagawin ko para sa kanya. Huwag ka na sanang pabalik. Sana, huling pag-uusap na natin ito at kahit kailan ayaw na kita makita, Vincent. Mariin na sabi niya sa akin. Ang sakit sa dibdib ang bawat salitang binigbitawan niya. Parang hindi ko kayang gawin ang mga sinasabi niya. Ngayon ko na-realize na hindi ko kayang mawala siya. Bakit kailangan pa mangyari ito para magising ako sa katotohanan na siya talagang mahal ko at hindi si Amira?
Babalikan kita, Sabrina. At hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Asawa mo ako at gagawin ko ang lahat para bumalik ka sa piling ko. Kung kinakailangan na ligawan ulit kita mula sa umpisa, gagawin ko, mabawi lang kita. Hindi kita susukuan. Kahit na anong mangyari, babawiin ko ang pagmamahal mo sa akin. Muli kong sabi sa kanya. Huli na, Vincent. Wala ka nang babalikan. Tinatapos ko na sa atin ang lahat at wala ka na magagawa kundi tanggapin ito. Kung noon kaya kong patawarin ang ginagawa mo sa akin, ngayon wala na. Ubus na ako sa iyo at kung darating man ang araw na magkita tayong muli, bagong Sabrina na ang makikita mo at hindi na ang Sabrina na inaalipusta mo. Muli niyang sabi sa akin, Iho, we need to go. Hayaan mo na natin ang asawa mong makapagpahinga. Masyado na kayong maraming masasakit na salitang nabitawan at hindi na maganda kung magpapatuloy pa kayo sa inyong usapan. Sabrina, Iha, ako na ang humihingi ng tawad sa lahat ng nagawang kasalanan ng anak ko. Alam ko hindi mo pa kaya magpatawad sa ngayon pero sana mahanap mo sa puso mo ang pagpapatawad. Hindi man ngayon anak pero sa mga darating na araw. Mag-iingat ka. Alam mong anak lang turing ko sa'yo simula pa nung una kitang makilala. Sabi ni Mommy kay Sabrina. Nakita ko ang lungkot sa mukha ng asawa ko. Kung sana kaya ko lang ibalik ang lahat sa dati, hindi ko nahayaan na mangyari ito. Bagsak ang balikat na lumabas kami ng kwarto ni Sabrina. Tuliro ang isip ko at hindi ko alam kung saan ako magsisimula para mapaamo ko siya at mabawi. Pero isa lang ang sisiguraduhin ko. Babalikan ko siya at muling gagawa ng paraan para makausap siya. Mahirapan man ako, wala akong pakialam basta ang mahalaga ay makausap ko siya at magkaayos kaming dalawa. Sabrina's POV. Masakit sa akin ang naging pag-uusap namin ni Vincent. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Siyang sinisisi ko sa lahat ng masasakit na nangyari sa buhay ko. Kung sana kaya ko lang ibalik ang lahat sa dati, hindi na lang sana siya lalaking minahal ko. Pero wala na akong magagawa. Nang dahil sa isang gabing pagkakamali, nagbunga ito na isang sanggol na wala namang kasalanan sa nangyari sa akin. Mas gugustuhin ko pang maghiwalay kaming dalawa kaysa umasa na magbabago siya at mamahalin niya rin ako. Ngayong malaya na siya, makakapag-umpisa na rin ako kasama ng pamilya ko at ng magiging anak ko. Ang mga luha sa aking mga matay patuloy na umaagos. Hindi madali ang bumitaw sa isang kasal, lalo na kung umasa ka na ito ay panghabang buhay na. Pero kakayanin kong bumangon para sa anak ko. Siya ang gagawin kong inspirasyon para muling magpatuloy sa buhay. Pipilitin kong bumalik sa normal ang buhay ko. Pipilitin kong makakitang muli para makapagtrabaho para sa anak ko. Anak, pwede na tayong lumabas. Bukas, saan mo ba gustong tumuloy? Tanong sa akin ni Mommy. Mom, pwede po bang sa lugar na hindi alam ni Vincent? Ayoko na po muna siyang makausap. If you want, you can stay sa condo ko. After ko ma-process ang papers mo, ililipad na tayo papuntang Dubai. Sabi sa akin ni Mommy. Hindi na ako nagsalita. Ang hirap pala ng ganito. Ang dami mong problema, kasabay pa ng pagkakaroon ko ng temporary blindness at sari-saring bagay ang pumapasok sa isipan ko. Baby, magiging okay din tayo. Pasensya na kung hindi ko na maibigay sa iyo ang buong pamilya na gusto ko. Mahirap palang ipilit ang hindi pwede. Akala ko kasi madali lang. Hindi pala, anak. Kausap ko sa aking anak habang hinihimas ko ang tiyan ko. Anak, magpahinga ka na at bukas ay makakauwi na tayo. Ako na mag-aalaga sa iyo mula ngayon. Hindi ko na hayaang masaktan ka. Muling sabi ni Mommy sa akin. Bakit parang hindi ko po naririnig ang boss ni Levi ngayon? Nagtatakang tanong ko. Pumasok siya sa opisina niya, anak. At kapag hindi agad naayos ang papers mo, siya muna ang pansamantala mong makakasama dito. Kailangan kong bumalik ng Dubai para tingnan ang mga negosyo natin doon. Ganun po ba? Okay lang naman po ako dito. Huwag niyo na po akong intindihin. Kaya ko naman po ang sarili ko. Masaya po ako makilala kayo at lalong masaya ako na kayo ang naging mommy ko. Sabi ko sa aking ina. Sige na anak at matulog ka na. Bawal ka magpuyat.
Hindi yan makatutulong sa mabilis mong paggaling. Sabi sa akin ng mommy. Kahit ayoko pang matulog ay pinilit kong ipikit ang mga mata. Puro mukha ni Vincent ang nakikita ko. Kahit sa bahagi ng utak ko ay parating siya ang laman nito. Kaya paano ko siya makakalimutan kung siya lang nasa sistema ko? Kailangan gumawa ako ng paraan para makalimutan siya. Ayoko nang balikan ang buhay na dinanas ko sa kanya. Naging abala ang isip ko hanggang sa hindi ko na malaya na tuluyan na pala akong nakatulog. Nagising ako dahil sa ingay na hindi ko alam kung may nag-aaway ba o ano. Papasukan niyo ako! Kailangan kong makausap ang asawa ko! Narinig kong sabi ng pamilyar na boses. Alam kong si Vincent ang nasa labas ng pinto at nagpupumilit makapasok. Please, kung talagang mahal mo si Sabrina, patahimikin mo na siya. Huwag mo siya bigyan ng stress at baka makasama sa kanya. Narinig kong sabi ni nanay. Nandito na pala si nanay. Hindi ko alam kung anong oras na dahil wala pa rin ako makita hanggang sa ngayon. Please, nay, tay, kakausapin ko lang naman po ang asawa ko. Kahit sandali lang po. Gusto ko lang po siyang makita. Pagpupumilit ni Vincent. Anak, gustuhin man namin, hindi nga maaari. Natutulog pa ang asawa mo at kapag nalaman niya na nandito ka na naman, baka magsimula na naman siyang umiyak. Maawa ka naman sa asawa mo, iho. Ang dami ng stress na pinagdaanan niya. Kahit ngayon lang, patahimikan mo muna siya. Pakiusap sa kanya ni nanay. Sa puntong ito'y nagtatalo na ang isip at puso ko. Gusto ko na siyang patawarin pero pag naiisip ko lahat ng ginawa niya sa akin, bumabalik ang sakit at galit na naipon sa puso ko. Hindi ko pa kayang magpatawad sa ngayon. Hindi pa sa ngayon. Mahal, kausapin mo naman ako please, kahit sandali lang. Gusto lang kitang makita, mahal. Muling sabi ni Vincent. Nay, tawag ko. Nay, hayaan niyo na po siyang pumasok. Mahinahong sabi ko kay nanay. Nakarinig ako ng yabag na papalapit sa akin at naramdaman kong hinawakan niyang aking kamay. Agad ko itong hinila sa kamay niya. Hindi kita pinapasok dito para magkaayos tayo. Dahil tinapos ko na lahat sa atin. Tama na, Vincent. Gusto ko na lang mabuhay na malaya at malayo sa'yo, kasama ng anak ko. Maging masaya ka na lang kasama ni Amira. Sana lang, hindi pa huli ang lahat sa'yo. Sana makita mo kung anong totoong kulay ni Amira. Hindi siya ang babaeng inakala mo. Pero hindi ako ang dapat na magsabi sa'yo kung anong klaseng babae ang inilalagay mo sa pedestal. Mayaman ka. Kaya mong alamin ang buong katotohanan kung gusto mo. Pero ang tanga mo dahil napapaikot ka ng isang Amira lang. Tapos na tayo, Vincent. Mula sa araw na ito, hindi na kita asawa at wala ka ng obligasyon sa akin. No. No, Sabrina. Hindi ako papayag. Hindi ko na mahal sa Amira. Ikaw na ang totoong mahal ko. Patawarin mo ako, mahal. Bigyan mo pa ako ng uling pagkakataon. Kahit ngayon na lang, please. Ayoko mawala ka sa akin. Umiiyak na sabi ni Vincent. Marunong din palang magmakaawa ang isang Vincent Gomez. Huli na, Vincent. Naubos na lahat ng pagmamahal ko sa'yo. Ang dami kong pinagdaan ng hirap sa'yo. Ilang beses kitang paulit-ulit na pinatawa dahil sa lintik na pagmamahal ko sa'yo pero sa tuwing patatawarin kita, mas lalong lumalaki ang ginagawa mong kasalanan sa akin. Wala na akong pakaalam sa'yo. Malaya ka ng pakasalan si Amira kung yan ang gusto mo. Buwan loob na sabi ko. Pinipigilan ko ang umiyak. Ayoko na siyang iyakan kahit pa sobrang sakit para sa akin ang mga salitang binibitawan ko. Nandito na ako. Gusto ko naman bigyan ng pagkakataon ng sarili ko na mag-grow kahit papaano. Ayoko matali sa isang relasyon na paulit-ulit na sinasampal sa akin na pera lang ang habol ko. Kaya pinilit ko siyang pakasalan niya ako. Kung dati, kinakain ko lahat ng sinasabi ko dahil mahal ko siya. Kaya kahit anong kasalanan ang gawin niya, kung tinlambing niya lang sa akin, bumibigay na ako. This time, gusto ko nang panindigan ang desisyon ko. Natuto na ako sa lahat ng katangahan ko dahil sa pagmamahal ko kay Vincent. Mahal, ikaw lang ang gusto ko. Hindi ko na mahal sa Amira. Naiipit lang ako dahil may anak kaming dalawa, kaya please, bumalik ka na sa akin. Huwag mo naman akong iwan. Hindi ko kakayanin. Pakiusap niya sa akin. Baliwala kahit bumalik pa ako sa'yo.
Dahil ang problema ay nandyan lang. Kasama natin. Kagaya na sabi mo, may anak kayo. Panindigan mo na lang siya. Total siya naman ang mahal mo at hindi ako. Tanggap ko na natapos na tayo. Ayoko nang magulong buhay para sa anak ko. Kaya hayaan ko na lang kayong dalawa. Ayusin mo buhay mo. Ayusin mo ang utak mo. Parang litong-lito ka sa takbo ng buhay mo kaya hindi ka makapagdesisyon ng tama. Para sa pamilya mo. Magaling ka negosyante pero tanga ka pagdating sa pag-ibig. Dahil hindi mo nakikita kung sino ang totoo sa'yo. Makakaalis ka na. Madami pa kaming aayusin. Mas maganda nang maghiwalay tayo kaysa tuluyan tayong mawala ng respeto sa isa't isa. Sabi ko sa kanya,